Sa simula ng pelikula, ipinakilala tayo kay Case, isang babaeng may tato sa buong katawan. Nagdurusa siya sa pagkalulong sa droga, at dati rin siyang miyembro ng kulto. Sa kabila ng kanyang pangit na nakaraan, sinisikap ni Case na baguhin ang kanyang buhay. Gayunpaman, ang mga nakakatakot na alaala ng kanyang childhood trauma, nang dinukot siya ng mga miyembro ng kulto, ay nagbigay sa kanya ng malaking hamon. Sa kabilang banda, si Bob, isang tapat na pulis at isang mapagmalasakit na ama sa kanyang anak na si Gabby, ay hiwalay na sa kanyang asawa, na muling nagpakasal pagkatapos ng kanilang divorce 5 taon na ang nakakaraan. Dahil dito, ang buhay ni Gabby ay puno ng mga problema dahil sa madalas na pagtatalo ng kanyang ina at stepfather. Sa kabutihang palad, laging nandyan si Bob para suportahan si Gabby sa tuwing kailangan niya ito. Isang araw, binisita ni Bob ang bahay ng kanyang ex-wife at tinawagan si Gabby para batiin siya ng maligayang Pasko. Ilang sandali matapos ang kanilang pag-uusap, naramdaman ni Gabby na merong kakaiba nang biglang tumahimik ang bahay. Nang walang babala, tinambangan ng mga miyembro ng kulto si Gabby matapos ang naunang pagtatalo ng kanyang mga magulang. Bukod sa pananakit kay Gabby, sinaktan din nila ang kanyang ina at pinahirapan ang kanyang stepfather. Nang nakontento na sila sa kanilang kalupitan, walang awang pinatay ng mga miyembro ng kulto ang kanyang ina at amain. Kinabukasan, galit na galit si Bob dahil sa hindi pag-attend ni Gabby sa Christmas church service. Dahil sa pag-aalala, nagpa siya si Bob na bisitahin ang bahay ng kanyang anak kasama si Arthur, ang kanyang dating biyenan. Pagdating doon, kinilabutan sila ng matuklasan ang wala ng buhay na katawan ng stepfather ni Gabby at na-realize na isang malagim na krimen ang nangyari. Bukod dito, nakita rin nila ang bangkay ng ina ni Gabby na lumulutang sa swimming pool. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng libing ng parehong katawan, hindi pa rin mahanap ni Bob si Gabby. Makalipas ang 6 na linggo, umiiyak si Case sa drug rehab center matapos basahin sa pahayagan ang tungkol sa pagdukot kay Gabby at naalala ang mga panahong dinukot din siya ng isang kulto. Sa kagustuhang makatulong, nagpa siya si Case na makipag-ugnayan kay Bob at tulungan siya sa pag-iimbestiga sa kaso. Kasabay nito, tila desperado na si Bob habang pinagpapatuloy niya ang paghahanap sa kanyang nawawalang anak. Kalaunan, nagkaroon si Bob ng kaunting pag-asa nang makakuha siya ng mga clues mula kay Case na nakaranas din ng pagdukot noong bata pa siya. Sa kasamaang palad, pinagbawalan si Bob ng kanyang superior na makipagtulungan kay Case dahil sa kanyang dating pagkalulong sa droga. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin si Bob at binisita si Case sa rehab center. Iniharap niya sa kanya ang larawan ng stepfather ni Gabby na nababalot ng tato ang buong katawan. Ayon kay Case, ang card ay isang sign ng paghuhusga na nagpapahiwatig na ang stepfather ni Gabby ay nakagawa ng kasalanan laban sa kulto. Habang nag-uusap sila, muling nanumbalik kay Case ang kanyang trauma at nagmamadaling lumabas ng kwarto dahil sa pagpanik. Habang sinusubukang pakalmahin ang sarili, naalala ni Case ang kanyang nakaraan nang nagdesisyon siyang tumiwalag sa kulto. Sa panahong yun, tiniis ni Case ang matinding pagpapahirap sa kamay ng pinuno ng kulto na si Cyrus. Sa kabutihang palad, si Freeman, isang miyembro ng kulto na merong striped face at prosthetic arm, ay pinatigil ang pag-torture kay Case. Sa kabila ng pagiging pinuno, hindi nangahas si Cyrus na hamunin si Freeman na nagpahintulot kay Case na umalis na sa kulto. Pagkatapos kumalma, nakipagkita si Case kay Bob at ibinunyag na ang kidnapper ni Gabby ay kabilang sa isang lihim na grupo na kilala sa pangalang Left-Handed Path at kilala sila sa pagsamba sa mga demonyo at pagkidnap sa mga batang babae para gawing miyembro o maging sa mga layunin ng pagsasakripisyo. Ang kakaiba dito, hindi kailanman inimbestigahan ng FBI o ng pulisya ang grupong ito. Sa kagustuhang tulungan si Bob at sa kanyang matagal ng sama ng loob kay Cyrus, iminungkahi ni Case na magbalat kayo si Bob bilang miyembro ng kulto. Hindi nagtagal, nagpaalam na si Bob kay Arthur at tiniyak sa kanyang ililigtas niya si Gabby. Sa kabila ng pag-aalala ni Arthur sa kaligtasan ni Bob, nanindigan si Bob sa kanyang desisyon na masusing imbestigahan ang kaso. Sa kanilang paglalakbay, ikinwento ni Case ang kanyang nakaraan nang pilitin siya ni Cyrus sa prostitusyon at pinaalam kay Bob na ito ang isa sa mga pinaka-traumatiko niyang karanasan. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa tirahan ni Freeman, kung saan hiniling ni Case ang interbensyon ng dating kasamahan. Si Freeman, bagamat bahagi pa rin ng kulto, ay palaging tinatrato ng maayos si Case. Dito, nilagyan ni Freeman ng tato ang katawan ni Bob bilang kondisyon sa pagsali niya sa sekta ni Cyrus. Pagkatapos malagyan ng tato,
tinanong ni Bob at Case ang tungkol sa kinaroroonan ni Cyrus mula kay Freeman, na kaagad na isiniwalat ang kanyang lokasyon sa labas ng lungsod. Gamit ang impormasyong ito, pareho silang nagpatuloy sa kanilang misyon. Dahil sa nararamdamang galit, tinanong ni Bob si Case tungkol sa background ni Cyrus. Ibinunyag ni Case na si Cyrus ay sangkot sa mga gang at drug abuse mula sa murang edad, kasama ang iba pang mga krimen tulad ng karahasan at human trafficking. Ngunit isang araw, napatay ni Cyrus ang isa sa mga taong lubos niyang pinapahalagahan, na siyang nagdulot ng labis na stress sa kanya at humantong para itatag niya ang kulto bilang isang matuwid na tao. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nagpa siya ang dalawa na huminto sa isang motel. Sinamantala ni Bob ang pagkakataon na alamin ang mga motibasyon ni Case sa pag-alis niya sa kulto. Ikinwento ni Case ang kanyang pananabik na makasamang muli ang matagal nang nawawalang ina at madalas na napagkakamalang kadugo ang mga babaeng nasa paligid niya. Dahil dito, mas lumalim ang kanyang pagnanais na makalaya sa kulto upang maipagpatuloy ang paghahanap sa kanyang ina. Nang gabing yun, nakipagsapalaran sila sa isang satanak bar kung saan nagpa-party ang mga kabataan. Nakasalubong doon ni Case si Errol, ang may-ari ng bar at isang miyembro na tapat kay Cyrus. Pagkalabas, ipinakita ni Case ang injection mark sa kanyang braso at tiniyak kay Bob na daya lamang ito para linlangin ang kulto. Sa kabila ng pagkadismaya at paghihinala ni Bob, pinanatili ni Case ang kanyang commitment para sa misyon. Sa kanilang pag-uusap, ipinaalam ni Case kay Bob ang balitang natanggap niya mula kay Errol at sinabing pupunta si Cyrus sa lugar. Hindi nagtagal, nakita nila si Errol kasama ang mga tauhan ni Cyrus na ipinaalam sa kanila ang tungkol sa pagbabalik ni Case. Ikinagulat ito ng isa sa mga tauhan na nagngangalang Gutter na nag-udyok sa kanyang agad na ialerto si Cyrus. Habang nagsisimula na silang kumilos, nagpa siya si Case na harapin ang mga bantay ng mag-isa, ngunit sa huli ay napilitan siyang makipagkita kay Cyrus. Samantala, tinambangan ng isang miyembro ng kulto si Bob, na naging dahilan upang mawala sa kanyang paningin si Case at magtamo ng matinding pinsala. Kalaunan, bumili si Bob ng mga medikal na supply para gamutin ang kanyang mga sugat. Sa kabilang banda, walang awang sinaktan ni Cyrus si Case nang maramdamang pinagtaksilan siya nito mula nang tumiwalag siya sa kanilang kulto. Naghinala siya na si Errol ang may pakana ng lahat ng ito laban sa kanya sa pamamagitan ng pagpapabalik kay Case. Upang patunayan ang kanyang teorya, inutusan ni Cyrus si Case na patayin si Errol, ngunit iginiit ng lalaki na wala siyang kinalaman dito. Kasabay nito, si Bob ay walang pagod na hinahanap si Case. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanap, nakita niya ang isang matandang lalaki na suot ang jacket ni Case at pilit itong tinanong kung saan niya ito nakita. Dinala ng matanda si Bob sa isang nightclub kung saan nasaksihan niya ang mga thugs na sinasaktan si Case. Nang walang pag-aalinlangan, namagitan si Bob at ginamit ang isang shotgun para patumbahin ang mga umaatake. Dahil sa pagod sa mga nangyaring pagsubok, bumalik sila sa kanilang tinutuluyang motel kung saan sinuportahan nila ang isa't isa. Kinabukasan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay upang tugisin si Cyrus, na umiiwas na sa kanila at hindi na itinuturing na alalahanin si Case. Sa kanilang paglalakbay, mas lumalim ang kanilang pagsasama, at makikita ito sa ipinapakitang pagmamalasakit ni Bob kay Case kumpara sa una nilang pagkikita. Matapos patayin ni Bob ang ilan sa kanyang mga tauhan, inutusan ni Cyrus ang kanyang mga tauhan na palihim na maglagay ng ahas sa sasakyan ni Bob habang kumakain ang dalawa sa isang diner. Habang kumakain, ipinakita ni Case kay Bob ang isang bala, at sinabi na ang bala ay ang Diyos. Sinabi niya na ang bala ay palaging tumutukoy sa kapalaran ng mga tao kung sila ay mabubuhay o mamamatay, kaya't hanggat meron silang mga bala, meron pa rin silang pagkakataon para makapaghiganti. Pagkatapos kumain ng hapunan, bumalik si Bob sa kanyang sasakyan, ngunit nang magsisindi na siya ng sigarilyo, biglang kinagat ng ahas ni Cyrus ang kanyang kamay at leeg. Sa kabutihang palad, nagawang patayin ni Bob ang ahas, ngunit isa sa mga tauhan ni Cyrus ang nakasaksi sa insidente. Agad na hinabol ni Bob ang lalaki at sinaksak siya sa dibdib, ngunit nagsimulang kumalat ang kamandag ng ahas, na naging dahilan upang mapasigaw si Bob sa sakit. Bago gamutin si Bob, nagpa siya si Case na dispatsahin ang mga tauhan ni Cyrus upang maiwasan ang kanilang pagkakalantad. Pagkatapos nito, dinala niya si Bob sa tirahan ni Freeman para magamot dahil siya lang ang makakatulong sa kanya. Pagkatapos ay nag-inject si Freeman ng antidote kay Bob at inutusan si Case na bantayan si Bob hanggang sa magising siya. Kinaumagahan, nagising na si Case sa tabi ni Bob at nakahinga ng maluwag nang makitang magaling na siya.
Epektibong gumana ang antidote at pinanatili ang buhay ni Bob sa mga kritikal na sandali. Habang bumubuti ang kalagayan ni Bob, ipinagpatuloy na nila ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Sa pagkakataong ito, nakatagpo nila si Lina, isang dating malapit na kaibigan ni Case, at balak nilang palabasin si Cyrus mula sa pagtatago. Kalaunan, nakipag-ugnayan sina Bob at Case kay Cyrus gamit ang telepono ni Lina. Pagkatapos ay inalok ni Cyrus ang isang kasunduan at sinabi na kung gustong iligtas ni Bob ang buhay ni Gabby, kailangan nilang kunin ang perang ninakaw sa kanya ni Errol. Matapos itong pag-isipan ng mabuti, dumating sina Case at Bob sa bahay ni Errol kung saan na-encounter nila ang ilang mga gwardya na nagche-check ng mga armas. Gamit ang isang secure na bag, nagawang maipuslit ni Bob ang isang nakatagong baril. Nang lumabas si Errol, mabilis na pinatay ni Bob ang kanyang mga gwardya, na iniwan si Errol na takot at wala nang magtatanggol. Pagkatapos ay itinulak ni Bob si Errol sa swimming pool at pinatay siya. Kinabukasan, pumunta sila sa napagkasundoang tagpuan para ibigay ang pera. Ayon sa kasunduan, may karapatan si Cyrus na bawiin si Case bilang kanyang miyembro. Nang kumilos si Bob upang tulungan si Case, biglang binaril ni Cyrus si Lina upang ipakita ang kanyang kalupitan sa harap ni Bob. Pagkatapos ay kinansela ni Cyrus ang kanyang kasunduan kay Case at gumawa ng bagong deal kay Bob. Sa bagong kasunduan, sinabi ni Bob na ibibigay niya kaagad ang kalahati ng perang kinuha sa bahay ni Errol, habang ang natitirang kalahati naman ay ibibigay sa sandaling makuha na ni Bob si Gabby. Pumayag naman si Cyrus sa alok at agad na ibinigay ang bagong lokasyon. Sa kabila ng kanyang galit, nanatiling kalmado si Bob at nag-focus lang sa pagligtas sa kanyang anak na babae. Sa sumunod na eksena, dumating na sina Bob at Case sa abduction site. Nang walang pag-aalinlangan, iniabot nila ang natitirang pera sa mga tauhan ni Cyrus at nilapitan ng kalalabas lang na si Gabby. Gayunpaman, sinira ni Cyrus ang kasunduan at nagsenyas ng pag-atake sa pamamagitan ng fireworks. Pagkatapos ay ipinadala niya si Gutter at ang kanyang mga tauhan upang tugisin sina Bob at Case. Nang malaman ito, mabilis na itinago ni Bob si Gabby sa isang imburnal, kung saan tahimik na ipinahayag ng dalaga ang kanyang kahilingan para sa ama na talunin ang kanilang mga salarin. Dahil sa pag-ibig niya para kay Gabby, nagtulak ito sa determinasyon ni Bob na protektahan ang kanyang anak sa lahat ng paraan. Hindi nagtagal, naganap ang isang labanan, ngunit sa kasamaang palad, nagawang balutin ni Gutter ng plastik ang ulo ni Case, dahilan para mahirapan siyang huminga. Samantala, naharap si Bob sa matinding pambubugbog mula sa ilang miyembro ng kulto. Habang papalapit kay Gabby ang isa sa mga tauhan ni Cyrus, ginamit niya ang baril ng kanyang ama para barilin ang lalaki. Nang marinig ang putok ng baril, agad na siniyasat ni Gutter ang pinagmulan nito, at sa kabila ng kanyang mga pinsala, mabangis na lumaban si Bob. Makalipas ang ilang sandali, matagumpay na napatumba ni Bob ang lahat ng mga tauhan ni Cyrus. Gayunpaman, masyadong malubha ang kanyang mga natamong pinsala, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak at pagkawala ng malay. Makalipas ang ilang araw, bumuti na ang kalusugan ni Bob, na nagpahintulot sa kanya na dumalo sa FBI hearing. Kalaunan, nakipagkita si Bob kay Case para pag-usapan ng isang importanteng bagay. Bago siya umalis, binigay sa kanya ni Bob ang isang address na nabunyag na bahay ng kanyang nawawalang ina. Dahil sa lahat ng kanyang tulong, taos-pusong nagpasalamat si Case kay Bob. Nang gabing yun, papunta si Case sa isang lokasyon na lumalabas na hideout ni Cyrus. Matyaga siyang naghintay sa lumang attic, umaasang magpapakita doon si Cyrus. Matapos ang ilang araw na paghihintay, sa wakas ay dumating na din ang leader ng kultong si Cyrus. Sinamantala ni Case ang pagkakataon at kinumpronta siya sa pamamagitan ng pagtutok sa kanya ng baril. Inutusan niya itong umupo sa upuan, at dahil sa nag-aapoy niyang galit, binaril niya ito sa katawan na agad namang pumatay sa lalaki. Pagkatapos nito, binisita ni Case ang address ng kanyang ina, ngunit nadatnan niya itong masaya na nang nakatira kasama ang isang bagong pamilya. Kahit na masakit, nagpa siya si Case na umalis nang walang sinasabi dahil pakiramdam niya ay hindi na siya nito kailangan. Sa huling eksena, muling nakipagkita si Case kay Bob at nagpa siya silang mamuhay ng magkasama dahil sa kanilang mga katayuan bilang mga single na individual, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.